Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03 nin pagkaga. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, Vice President Sara Duterte reklamong isinampa kib pulong political attack sa nada, sabi kanda Vice Presidente. Counter landing and live fire exercise kanda Pilipinas as in US troops tampok sa balikatan. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal. O lado nasyonal, bagong Fire Director General Jesus Pidal Fernandez nagsumpa na sa iyang katungdan. Pamayo pa ka na mga barata sa lado nasyonal, pagkakasangkot sa vote-buying pinagpaimutikan na kanda sarong kandidato duman sa party mismo kana Pangasinan. Pangangamkam kan China sa Sandikay, halimbawa kana disinformation campaign. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, pangaran ni Camille Villar pinag-isnab ni President Bongbong Marcos sa sayang diskurso sa pangangampanya duman sa Batangas. Ombudsman probe sa cabinet official sa pag-aresto ki dating Presidente Duterte, suportado ni Bato. Mayo mandaang ginibong raid sa residensya ni dating Presidente Rodrigo Duterte, sabi kanda PNP. Pagpapaluwaskan 20 pesos na kilo kan bagas sa 32 na mga area sa Luzon, ipagpapadagos kan Departamento kanda Agrikultura. Miss Education pinagbabasol kan kongresista sa functionally illiterate na mga Pinoy. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, higot na pinagpapaimutikan ngunyan kan liderato kan Police Regional Office No. 11 nagkukuriyat sa social media manungod sa pagsalakay sa arong ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte kanda sudma. Pinagpayag kan PRO 11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rositi na plano nindang magsagibo ninda legal na aksyon laban sa mga nagpapakuriyat kan salang impormasyon manungod sa subuot pagsalakay kan mga pulis sa residensya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na nakakulungon yan duman sa
Hague, Netherlands na may pagkasabot sa crimes against humanity. Ipinagpayag ni Rosity na Mayo ni naka-schedule na operasyon kan arinman ng mga law enforcement unit sa residensya ni Duterte. Subuot mayong kortiya na nagpaluwas nin anuman na search warrant laban sa mga pagrurugaring na kung saan digdin nasa sangkot ang pamilya Duterte. Dagdag pa man ni Rositia na nakipag-ulay naman sinda sa CIDG asin man sa Special Action Force asin kinumpirma na mayo sindang ginibong operasyon kaparte mismo kan residensya ni dating presidente asin napatunayan na salang impormasyon na nagkukuriyat inuli sa salang impormasyon na nagtitipon ana mga taga-suporta sa luwas kanarong ni Duterte para man subuot pugulan ang pagsalakay sa arong kan dating presidente kan nagtalikod na daw kinundenar ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang subuot harassment kan Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban sa iyang pamilya. Ipinagpahayag kan nasambit ng kongresista na ang gobyerno ang nagpapakuriyat kan pulisya duman sa parte mismo kan siyudad Davao kabali ang 30 operatiba kan CIDG asin 90 miyembro kan Special Action Force gikan sa Luzon. Tinawan doon ni General Jean Pardo tagapagtaram kan Philippine National Police sa sarong press briefing duman sa Camp Cramy, Quezon City kan nagtalikod na daw na ini ada sa indang pinagninigaran asin pinagninigaran kan CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III an anuman na padagos na operasyon duman sa parte kan siyudad kan Davao. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sinuportaran ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang kaagadan kan Senate Committee on Foreign Relations na paimbestigahan sa Office on the Ombudsman ang gabos ng mga opisyalis kan gabinete na sangkot sa aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Dahil pa sa namanaloy, pinagsumiti ni Senador Amy Marcos sa Ombudsman Samuel Martires ang committee report manugod man sa pinaggibong imbestigahan na issue sa pag-aresto kay Duterte. Dapat subot mapanagot kung tunay kung igwamanin pagkasala si Gunman kay De La Rosa sa pahayag kani. Pinakakasuhan sa committee report sinda Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil, asin man CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Pagkatapos kada pag-aresto kay Duterte kan nagtalikod na Marso 11 basado sa committee report. Ini-report ni Marcos na digdi nahiling sa investigasyon ang mga paghiro kana haralangkaw ng mga opisyal kan gobyerno na sakop kan kaso kriminal asin man administratibo. Inaresto si Duterte kan PNP kan pitsa 11 kan bulan kan Marso basis sa warrant of arrest na ipinagpaluwas kan International Criminal Court ICC. Nakakulungon niyan si Duterte dumanda sa parte mismo kan Netherlands kasong kriminal o crimes against humanity para manda ipasunod sa parte kan extrajudicial killings sa panahon kan drug war. Kasabay kaniya simbag naman ni De La Rosa ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na saro siya sa masunod na kung saan isasampa ang arrest warrant gikan sa ICC. Sinabi kani na sige lang, mayo kitang magiginibo dyan, mayo man na kitang kontrol sa ICC, sabi kan senador. Nainot nang ipinagpahig ni Sara na nasa listahan man anda sa iyang pangaran na dadakupon kan ICC. Pero subuot, iinoton na dadakupon na si De La Rosa, kabali ang iba pang dating
kairiba kan mga opisyal naga-Servicio de la Rosa bilang Chief Implementer kan War on Drugs kan Administrasyon Duterte bilang pamayo kan Philippine National Police PNP na nakagadan din na abuton sa 30,000 na mga individual kabali naman ang mga inosenteng mga minor de edad arog Kikian de Los Santos. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal da ibinanggit ni President Bongbong Marcos Jr. ang pangaran ni Las Piñas Representative as in Deputy Speaker Camille Villar sa iyang naging diskurso sa ginibong Alyansa para man sa Bagong Pilipinas campaign duman sa siyudad kan Batangas. Ini an inot na pagkakataon na ibinanggit kan Presidente ang pangaran ni Villar sa iyang campaign speech sa mga nainot na mga campaign rally kanda para sa Bagong Pilipinas da inawawara si Villar sa mga ini-endorso ni President Bongbong Marcos maski ngani may pagkakataon na absent si Villar sa ginigibong campaign rally. Sa katunayan kaniya sorti anda para sa Bagong Pilipinas campaign duman sa party mismo kanda Quezon kay ban si Villar sa endorsement speech ni President Bongbong Marcos sa pagkakataon na ni mayo na sa ladawan ni Villar gikan sa backdrop kan intablado na inot kani ipinagsugo ni President Bongbong Marcos ang busising investigasyon kasumpay sa naging pag-alisngaw kan manlaila ng mga grupo asin na pagpahayag na kinukundina ang palpak na serbisyo kan tubig kan Prime Water duman sa San Jose del Monte City. Ang Prime Water Infrastructure Corporation sinasabing kumpanya na pagsasadiri kan dakulang burgisyang komprador na pamilya Villar sigun kay Presidential Communication Undersecretary asin Palace Press Officer Clerca Castro sa press briefing Hamalakanyang na ang kakulangan sa serbisyo ang mayo ni napuwang sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Report sigun sa mga grupong People's Right Network asin nagpartisipar ang Alliance for Consumers Protection, Water for the People Network, Coalition, Makabayan Gabriela Women's Party List, Bayan Muna Party List, Kabataan Party List, Migrant Philippine asin iba pang mga lokal duman sa party mismo kan San Jose del Monte, Bulacan naggigikan degdi kanda magpuon na maitundog o maitindog ang joint venture o susyuan kan Prime Water kan San Jose del Monte Water District kan 2018. Grabe na ang naging problema sa mga residentes kan San Juan del Monte sa serbisyo kan tubig. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, binatikos kunyan kan National Maritime Council NMC and disinformation activities kan China sa pag-anunsyo na kinuha kani and control kan Sandikay Pag-asa kay 2 asin Sandbar haraniman sa Pag-asa Island sa laog kan Exclusive Economic Zone EEZ kan Pilipinas. Sa sarong kalatas grabe na ikinamundo kan MNC na ginamit kan Chinese government and state control media kani para magasuk ninda disinformation para manda sa mga namamanwaan urog na sa international community manugudman sa aktibidades sa West Philippine Sea. Digdi ipinagpahayag kan na NMC na ada pagkaraot kan kapalibutan sa palibot kan Pag-asa Island case anda kausa kan paurutrong illegal swarming kan Chinese vessel sa lugar na kung saan nakakadistroso nin epekto sa massive artificial island building duman sa Samora Reef sarong low tide elevation na nagbibilog kan parte kan territorial sea kan Pag-asa Island. Pinag-ingkaminarman kan NMC ang China na magsudod sa obligasyon kani sa irarom kan international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea as in 2016 South China Sea Arbitral Awards. Nangapudan man ini parmada
sa tamang implementasyon kan 2002 Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea. Sa tahaw kaniya, base sa nainot na mga report kan state media kan Beijing, ang Chinese Coast Guard implemented maritime control duman sa parte kan Sandikay kan nakalihis na bulan. Ang nasambit ng lugar bistado bilang Pag-asa K2 asin saro sa mga sandbars na makukuha sa parte mismo kan sur na parte kan Pag-asa Islands sa Kalayaan Group of the Philippines. Mientras tanto, nagsagibo naman ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, asin Philippine National Police, kabali na ang Maritime Group, kan pinag-aapod na routine visit sa nasambit ng lugar. Ang mga tubig sa palibot kaniya, araal daw, asin Lunes pa, kontrolado ang nasambit ng lugar. Digdi, pinagsiguro kan Pilipinas na maitugdok at mismo na bandera kaniduman sa Sandikay para manda ipirit ang sovereign rights kan nasambit ng lugar na pagsasadiri kan Pilipinas. Ta iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangon yan sa lado nasyonal. Pinagnigaran ni Pangasinan lawmaker aspirant Gilbert Estrella ang alegasyon na sangkot siya sa boat buying asin sinasabing preparado siyang atubangon ang anuman na akusasyon na idinadaklag para sa iya. Sigun kay Estrella, mayo siyang itinatago asin ginigibong sala asin illegal. Ang paayag ni Estrella matapos na mag-apila si Pangasinan 6th District Representative Marley Primicias Agabas sa Commission on Election o COMELEC na imbestigaran ang subuot boat buying sa saindang probinsya. Pinagpahayag ni Asinggan na preparado ang mga complainant na magtaukan sa indang mga affidavit na inuli siya ang irarumanda sa harassment asin terrorism. Tinawan doon ni Estrella na dahil siya nagtataram laban man kung ano sa iyang mga kalaban. Imbis sinabi ni Estrella na bilang paggalang asin mas nakakahobend asin pinili niyang maging sarong magayon na ehemplo na dapat sinda subuot ang edad asin na haloy na sa pwesto ang inot na maggibo kani. Kinumpirmar man kan COMELEC ang surat ni Estrella asin na i-forward na sa committee kontrabigay kan komisyon na iyo na maripaso sa kaso kan subuot boat buying, boat selling asin abuse of state resources. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, pinagkukonsideran ni Vice President Sara Duterte na political attack sa iyang pamilya ang manlailay ng mga kaso kriminal na isinasampa laban sa iyang tugang na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Z. Duterte. Kabali sa mga human trafficking, attempted murder, grave threats, asin man physical injury, sinampaan na kaso na reklamo kan sarong negosyante si Pulong Duterte. Kasumpay kan subuot grabe na insidente nin pangkukulog sa laog kan sarong Ihand Navarra sa Barangay Obrero kan nagtalikod na aldaw Pebrero 23, 2025. Sinabi ni BP Sara na gusto lang kan administrasyon ni President Bongbong Marcos na rauton animay kan mga kalaban kaniya tangani mada na subuot takupan ang tunay na urulay sa nasyon. Sangunyan, dai pa niya nakakaulay ang sayang tugang na si Pulong na nasambit ng urulay. Dai man siya sigurado kung nakaabot na sa saindang ama na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang nasambit ng urulay. Sa inot kani, isinumiti ni Criston Jana Patria, bistado bilang Criston Jana Patriarca, 37 anyos, residentes kan Panacan, Davao City, sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, asin sa Office of the City Prosecutor, an sa iyang sinumpaan sa laysay, ang kaso an may docket number
XBT-INB-25A-00102 asin may magkakanigong pagbalga sa Article 265 o ang pinag-aapod na least serious physical injuries asin Article 282 grave threats kan revised penal code basado ket patriarka siya an pinagsuntok sinipa binulyawan asin pinagpurbara na saksakun kanda nasambit ng kongresista gamit ang patarom sa laog mismo kan Hershey Gastropuba Bara kasunod kanda dai pagkakairintindihan sa bayad para man sa mga babae subuot na pinag-arkila para sa sarong pribadong pagkakaigwanin na salo-salo sa sugo ni Duterte asin kan sa indang mga barkada sa negosyo na si Charlitan. Nag-abot si Patriarka bandang alas 8 nin pagkabanggi kay banan ang tulong babae mantang nag-abot man ang duwa pa makatapos ang kabangang oras. Nag-ugat subot ang nasambit ng day pagkakairintindihan kan maaraman ni Duterte nasaro sa iyang bodyguard ang mayo nin kaibanan nin babae asin saro pang babae ang nagreklamo na 1,000 lang ang ipinagbayad sa iya harayo duman sa napagkasurunduan na 3,000 pesos na nainot na ipinangako. Inuli kani na ang good subot ang kongresista asin na pinagbulyawan na si Patriarka ipinagatulak pababa sa party mismo kanda agihanan asin na pinagpuunan na nabugbugon nagdurar nin haros 2 oras ang pangkukulog kang kongresista asin tinawan siya nin 1,000 pesos sa kada suntok sampaling asin sipa nagaruman sa na nagkakawat inuli sa takot maimpluwensya ang pamilya na takot siyang magsampa tulos nin kaso sa reklamo. Ipinagpahig ni Patriarka na sinugo siya ni Tanda na darhon ang anom na mga magagayo na mga babae sa arong kani duman sa Wood Braids o sa Wood Raids Barangay Maa kung sain yaon duman si Duterte asin nagkaper ang mga Chinese businessmen na nag-iirinuman matapos subot ang halabang panahon na pag-uurulay asin na digdi na pagsurunduan na siya idagos ang nasambit ng kaso. Mantang pinagpili ni Pulong Duterte na dainago na maggirong padapit man sa nasambit ng urulay. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa tuya pang barata ngunyad sa lado nasyonal maabot sa 965 na mga delegado gikan sa Western Visaya ang mapartisipar sa gigibon na palarong pambansa 2025 na gigibon naman sa party mismo kanda Ilocos Norte sigon sa Department of Education o DepEd Regional Office No. 5 sa pahayag ni DepEd Regional Spokesman Ernain Escolyar Jr. binilog ang delegasyon ka naabuton sa 605 mga atleta, 87 coaches, 24 assistant coaches, 40 chaperones, asin 209 na mga miyembro kan technical working group pinagkukonsidera na kakaiba ang delegasyon niya na taon. Inuli ka na sinasabing liderato kan duwang regional directors na sinda Director Mer Oitico asin Director Cristito Ico na magbabaranga-banga sa pagpapamahala sa bilog na grupo. Basado kay Escolyar, ini ansarong sulaminting grabing pagkakataon na pinaglalauman na maduhol ninda dakulang inspirasyon sa kada team na mapartisipar sa gigibon na palarong pambansa. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagdepensa ang Catholic Bishop Conference of the Philippines CBCP kay Cardinal Luis Antonio Tagle. Iyan kasumpay kan na batikos laban sa iya manungod sa issue kan sexual abuse na
kan mga clergy nagkapirang aldaw antis man kan conclave dumaan sa party kan Vatican para man mapili ang bagong Santo Papa sa sarong payag na ipinagpaluwas kan Mayo 2 ipinagpayag kan CBCP na mayo ng direktang autoridad si Tagle sa anuman na diocese kanda bishop sa Pilipinas gikan mada kana ini ana ibugtag sa sarong posisyon duman sa Roma, Korea. Sigun pa man sa sainda, anda pagkakaiguan ni na partisipasyon sa mga kasong pag-aabuso, responsibilidad kan mga lokal na mga obispo asin religious superior. Binanggit man kan CBCP na nagtabang si Tagle sa pagbilog kan mga pastoral guidelines laban sa sexual abuse kan 2003. Sharing mad sa watchdog group na Bishop Accountability Organization. Daisubot ini makihihiling sa website kan CBCP o kan pinagapod na Diocese kan Manila. Binatikos kan na co-director kan na grupo na si Ana Barreta Doyle si Tagle asin na sarupang papal frontrunner na si Cardinal Pietro Parolin na daiya malalauman ang mga ini sa pagsugpo kan mga pag-aabuso sa simbahan. Inapod pa ni Doyle si Parolin na sarong consummate secret keeper. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal pinagpahayag ngunyang kan Department of Education the DepEd kanakalis na si mana ang pangangaipog na kung saan na pinagpunan na ana pagtukdo kan literacy skills sa mga estudyante. Iyan sa amay na edad kasunod kan resulta kan 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey na digdi nagpapayag na maabot sa 18 milyones na mga junior high school graduates ang pinagkukonsidera na functionally illiterate o digdi mababa ang pagkakaintindi sa indang mga babasa asin mga assignment. Basado sa DepEd Assistant Secretary Jerome Buenbiahi, ana amay na pagtutok sa literacy gikan sa kindergarten sagkod ng grade 10 ana importante tanganing maiwasan anda pagkakaigwa ning kadipisilan kan mga estudyante na makasabay sa mga masunod na mga grado. Dagdag pa kani, dai bastante ang aksyon kan Departamento kan Edukasyon lamang dinuli kan apektado man ang iba pang mga trabaho na sa indang pinagtatawanin doon. Gikan sa 2023, ipinasunod na ang revised K-10 na curriculum na bawas din 70% sa mga learning competencies asin na nagtauman nin foundational skills sa kinder sagkod ng grade 3 arog kanda literacy, numeracy asin man socio-emotional development. Pinagpahayag man ni Educational Secretary Sani Angara na daiya tutugutan kan Departamento kan Edukasyon na may mawalat na mga estudyante sa pagbasa asin na pagkaintindi. Siniguro ang padagos na pagtutok sa parte mismo kan Departamento sa pagsulong kan functional literacy para man sa gabus na mga estudyante. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata pakitangunyad o bareta pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana barata sa lado nasyonal, binatikos ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang sarong generated na retrato na ipinagpailing ni US President Donald Trump kung saan ipinailing kaniya na siya nakasulot ni bado pang papal asin nakatukaw sa sarong trono bilang Santo Papa. Sa sarong post sa social media, pinagpayag ni David not panisir sa ibang pahayag kabali na digdian mga Pilipino. Sigun sa iya, anda nagsusunod na generated na ladawan anda ipos ni Trump nagkapirang aldaw matapos kaning
partisipar sa ginibong paglubong kay Pope Francis asin mantang ang bilog na kinabanda nakatuliko ang nagmumundo. Dagdag pa kani dain nakakaugma ang ginibo ni Trump asin inisarong kontrobersyal na post kasunod kanda sinasabi kaning pagkakaigwa ni pagsuban ni Trump na gusto subot niyang maging sunod na Santo Papa na nag-ani nin batikos online asin sa mga leader kan simbahan katoliko dinuli kan kawaranin respeto kan presidente kan Estados Unidos de Amerika subot bilang paghahanda na nagrarani na pagpili kan masunod na Santo Papa sa Mayo 7, 2025. Barata sa lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang sa satuyang barata ngudyada sa lado lokal, dakulang kaginawahan para kinanay Maxima Delmiguez gikan sa Sagrada Bula Camarines Sur an sa iyang abil sa parte mismo kan libreng chest asin manda abdominal CT scan sa probinsya ni Camarines Sur o sa Camarines Sur Provincial Medical Center kan nagkaaging aldaw ada Camarines Sur Provincial Medical Center pinagapatindog kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagian ni Gobernador Luigi Villafuerte asin pinagtarabangan ninda Congressman Migs Villafuerte asin Congressman Elry Villafuerte sa tabang kani da iniya kay puan na magagastos nin kantidad na 19,500 sa pribadong ospital tanganing may pailing an sa iyang kamugtakan ulit siya nagkaigwaning pinag-aapod na breast cancer asin naoperahan ka nagtalikod na taon bako sa nang saro kundi tulong bisis nang nakaabil si Nanay Maxima kanda libreng CT scan asin an sa iyang testimonya nagpapatutuo na dakula talaga ang naitatabang kanda programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur asin orgulyo ini kan mga Villafuerte na nakakatabang an sa indang proyekto na mga tinitindog sa laog mismo kan probinsya ng Camarines Sur kabali na dyan ang Camarines Sur Provincial Medical Center. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal o lokal darakan na Starlink satellite technology kan gobyerno probinsyal sa banwaan kan gain sa Camarines Sur nagtakuda nin internet connection partikularmente sa mga barangay kan Sampaloc, Malbung, Dahilig, Loob, Kagbunga, Asinman, Namwat. Siguna sa mga residentes dakulang benepisyo na narealisar ang programa urog na ang mga estudyante arog kay Kyle Marco Calyesar kan barangay kan Sampaloc sa iyang testimonya maluya po talaga ang signal digdi kaya pag may online class digdi minsan day po kami nakaka-attend dahil tulos kami naka-update kan mga teachers me kaya maray po talaga ining proyekto na makakatabang sa mga jóvenes and Starlink satellite technology sarong proyekto kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur kung sa inda digdi nagtataon nin libreng internet connection na pinapakinabangan kan mga estudyante dyan sa parte mismo kanda banwaan kan gain sa Camarines Sur. Ang proyektong ini hatud ninda Governor Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Iyan tanganing de madipisilan sa pagkakaigwanin research sa internet ang mga estudyante sa banwaan kan gain sa Camarines Sur. Sa iba pa nyatong detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal o lado lokal, sarong fake news na ang bareta na
ipapasa pribado na ang Naga City Public Market. Ini ang pahayag asin kumpirmasyon ni Mr. Mon Florendo, ang administrador kan Naga City Public Market. Sigun kay Florendo, dainaman siya nagngangalas sa Asinan City Hall sa bagay na ini. Ulit sa kada minaabot man subuot ang eleksyon, perming ginagamit ang issue sa pagkakaigwa nin pagpapasa pribado kan Naga City Public Market. Pinahimuti ka naman da ini kan presenting administrasyon kan Naga asin ang papaabuto na bagong administrasyon na mayo nin mangyayari na privatization kan Naga City Public Market. Kaya ini sarong fake news sa naman. Uyan parte kan mga pahayag ni Mr. Mon Florendo, and administrador kan Naga City People's Moon. Araw mo tabi kasamang Benji, ano yan, yung Marites yan, hindi tabi, kada eleksyon kaya, minaluwas yung isong yan yung privatization. It's no surprise to me, kaya nga ni, kung linawon yan, fake news po yan, as in pinahimuti ka naman yan kan administrasyon na nakatukaw sa itong incoming administration, na mayo po ning katotohanan niyang baritang yan. Kung inaugmaman nga niya, mas nagagantad ang Naga City People's Mall, importante po bagang edipisyo ini, commercial establishment na nagsiservice sa mga Nagueño sa mga taga Metro Naga. Aram mo, kada eleksyon kaya, pag urog na kung masalida ng administrasyon, kung ano-ano sa ang isyo na nagluluwas. Pero, isiponin do digit Kabenji, ang direct na nagbibinipisar digdi, 13,800 na pamilya, mga stallholders, vendors, mga porters, mga sales workers, mga trabahadores sa mga kulang-kulang 2,000 na tindahan. So, araw po kayang kahiwas, kada kula. Kasi ka nakikinabang, 24/7 po ang tirindahan po dito, ang barakalan. Kaya, dahil po, imposible pong magkaigwaning privatization. Artikan mga pahayag ni Mr. Mon Florendo, administrador kan Naga City People's Moon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang lalaki na may parehong kaso ni na rape dakup sa magkasuway na lugar. Buyit Padere sa detalye. Rata sa kamot kay mga autoridad, ang duwang may sa kuniyong lalaki na parehong may kasong rape sa magkasuway na lugar sa Camarines Sur. Inot na narakop si alias Bri, soltero, laborer residente kan San Ramon Bao, Camarines Sur. Si Bri, kinakop alauna ng pagkapon, kan pininakopon bitbit kan mga pulis ang warrant of arrest na pinalawas kan RTC Branch 34, 5th Judicial Region, Iriga, ili para sa kasong rape. Mayong ipinagmandang piyansa ang sinambit ng kaso. Mientras tanto dyan man sa Sonto, sa Tinangis, Balawaan ng Pili, Pigramadan man si alias Jam, soltero at si residente kan Sulad Naga, bitbit man kan mga pulis ang warrant of arrest na iniisyo kan RTC Branch 8 Family Court na may petsang April 3, 2025. Mayo man piyansa ang kaso kan silambit ng suspect. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, katakod kan na dalagan sa merkado publiko kan Siyudad Canaga, dakula ang dinadarang ganansya kan Naga City Public Market o Naga City People's Mall, kaya mayong rason para i-privatize ang operasyon kaniya. 23 sa gunang 25 milyones pesos taon-taon ang nagiging ingreso kan Naga City People's Mall sa kaban kan Naga City, kung saan ang gabos na ini nagiging nito. Ini ang pinakahalangkaw na growth revenue rate sa limang mga economic enterprise na padagos na pinagpapadalagan kan Naga. Dakula ang ganansya na pinagtatao sa kaban kan Naga City People's Mall. Uya si Mr. Mon Florendo. Kaya nga po fake news yan. Sa primero, nagkikita po, sabot sabiyon, ang return na investment kan Siyudad Digdi, kadakula po kang neto. Sabot sabiyon kaya itong ingreso, less the expenses, operating expense, almost 20 to 25 million po taon-taon ang pikikin river na neto kang merkado publiko po. Ito po ang pinakalangkaw na
revenue grosser sa 50 local economic enterprise na pigmamanihar kan syudad. Party kan mga pahayag na yan ni Mr. Mon Florindo, ang administrador kan Naga City People's Move. Third Provincial Joint Security Center o Control Center ginibo sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Darrell Banya sa detalye. Matrumpong ginibo ka nagtalikod na aldaw ang Third Provincial Joint Security Control Center na tigibo sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall dyan sa Capitol Complex, Tadlan, Pili, Camarines Sur. Mismo si Commission on Elections Camarines Sur Provincial Supervisor Attorney Noriel Badjola iyon ang inot sa ginibong PJSCC na meeting sa ginibong pagtiripo na ipresentar ni Camarines Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ang final security deployment sa manailain ng mga voting precincts sa bilog na probinsya. Ipiglatag man ni Olalia ang mga police personnel na iyoan mamandukan trapiko orog na sa mga mayor na pinampo asin mga mataonin area asin mga seguridad sa rota katakod kan gigibuo na pagdisablir kan mga election paraphernalia asin kan automated voting machines sa manailain na banwaan sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pinag-endorso kan Iglesia ni Cristo ang kandidatura ni Gobernador Luigi Villafuerte bilang congressman kan ika-2 distrito kan probinsya kan Camarines Sur matapos na magdesisyon ang grupo kan Iglesia ni Cristo na tawanin dakulang suporta ang kandidatura ni Gobernador Luigi Villafuerte bilang congressman kan 2nd District kan Camarines Sur. Katakod kan bagay na yan, taos pusong nagpapasalamat sa mga tugang sa Iglesia ni Cristo si Congressman Migs o si Congressman Luigi Villafuerte bilang kandidato sa laog mismo kan 2nd Distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Sabi ni Congressman Luigi Villafuerte, taos puso siyang nagpapasalamat sa mga tugang sa Iglesia ni Cristo sa irarum kan pusog na liderato kan tugang na si Eduardo B. Manalo sa tiwala asin suporta na ipinagtao kaniya sa papaabuto na perilian sa 2025 sa pag-endorso sa iya bilang kandidato kan 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur sa pagkakongresista. Ang tiwalang ini magsiserbing gabay sa pagpapadagos na pagserbi asin man kan katapatan sa integridad asin bilog na pusong dedikasyon para man sa kapakanan kan mga kababayan digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Sinabi kani na padagos siya nga magkakaigwa ni pakikisumaro asin sa mga dalagan na mga itinutulod na programa na makapagduhol nin makabuluhan na pagbabago asin na tapat na pagserbi para sa gabus na mga namamanwaan digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Dain niya sasayangon ang tiwala na tinao kan grupo kan Iglesia ni Cristo. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Sarong Manay nanggana sa cooking challenge kan walang gutom program kan DSWD. Boss Oka Isminda sa detalye. Labi anak kaugmahan kan sarong nanay kana siya anak manggana sa pakontest kan DSWD, partikular na walang gutom program. Si Nanay Criselda saro sana sa mga beneficiary na tabangan kanang programang ini kundi siya man ana naging nanggana sa DSWD walang gutom kusinero cook OBA challenge na konsensaro sa programa kan
nasambitan ng ahensya tanganing maibintilar ana kaaraman kan talento kan sarong misis na nagtatago lang sa laog kan sa indang harong ana programang ini para sa mga misis na igwanin talento sa pagluto. Ipinagapa malaki man kaini ang sa iyang talento sa pagluto sa pagikan paghanda nin sarong potahe na kung saan kakaibang putahing kinunot na tapas. Inisubot na sa iyang ipinagapresentar sa nasambitan ng cooking challenge na kung saan masiram na luto asin ini na saro sa mga pambihirang luto sa namakulura asin masiram sa kulturang Pilipino. Sa tabang kan walang gutong program, ribo-ribo na mga beneficiaryo kaining mga Pilipino na natabangan pinagasabi man kaini na dakulang tabang sa iya nasambitan ng titulo na kung saan inisubot na sa iyang ipinagmamalaki. Kabali sa beneficiaryo si Nanay Crisilda kan walang gutom program kan DSWD alagad na pagiging contestant sa pagluto saro sana sa mga kabaling naisipan na programa kan DSWD tanganing maaraman ang talento kan mga beneficiaryo kana sampitan ng programa. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, piglinaw ni Abogado Maiko Julia and Comelec Registrar sa laog kan Syudad Canaga an issue manungod mada sa cancellation kan COC o an pigapod na material representation and pigpay laban sa sarong kandidato. Ini kun an sarong kandidato may material representation kun an sarong kandidato sinasabing bakong totoo sa pagfile kan sa iyang mga COC base sa pinagsasabing kwalifikasyon kan sarong kandidato na dapat Filipino citizen, residents, voters asin residentes kan lugar kung saan siya makandidato, 23 anyos an edad asin daig convicted sa anuman na klase nin kaso alagad kung igwan nin sinasabi sa iyang COC nin kaputikan o bakong totoo pwedeng magresulta ini sa ground para digdi makansilar an sa iyang COC basado man sa material representation na dai sinasabi si totoo arog kan sa iyang residency. Uyan parte kan mga pahayag ni Abogado Maiko Julia an Comelec Registrar kan Syudad Canaga. Para at least maraman kang publiko, opo. Ang cancellation COC or material representation, pigpapail po yan laban sa sarong kandidato. Kung ang sarong kandidato may material representation, ibig sabihin kayan, may dahil siya nasabing totoo duman sa iyang pagfiling COC. Siyempre, base yan duman sa qualification kang kandidato. Siyempre, ang qualification kang kandidato, dapat citizen of the Philippines, tapos dapat registered voter, tapos resident po siya kang lugar kung saan siya mga kandidato, tapos sa age niya, sa governor at least 23 years of age, and tapos not being convicted of a crime involving moral turpitude. Yan. Ibig sabihin kayan, kung may mga dahil po na-comply naman sa mga requirements or naman as candidate naman sa COC niya o dahil niya nasabi totoo naman sa COC niya itong mga requirements na to, pwede to maging grounds for cancellation of COC due to material representation. Ibig sabihin material representation, dahil sinabi si totoo. Halimbawa, baga as to residency, may ka man talagang residency naman sa particular place kung nalinag mo naman sa imong COC. Parte kan mga pahayag ni Abogado Maiko Julia ang Comelec Registrar Canaga. Sa kaso ni Bong Rodriguez, ninulit taigwanan in desisyon ang Comelec First Division kida kay puan kaning magsumpa ni o magasampa ni na motion for reconsideration. Alagad ko nini an i-deny kan Comelec pwede pa manining mag-apila sa Enbanka alagad oras na ini ibasura kan Enbanka pwede pa ining magdalagan sa parte mismo kan Supreme Court alagad kay puan sa nang 5 aldaw
na makapag-motion niya pagkatapos na ibasura ang nasambit ng mga kaso kay puan na makapag-sumiter siya nin appeal sa Supreme Court makapagpaluwas ni na status quo order habang pinagdadangog sagkod ng digdi magkaigwan ng desisyon kanda nasambit ng kaso nasa iyang pinag-apil duman sa Korte Suprema. O yan parte kan mga pahayag ni Abogado Maiko Hulya. Tapos po, siyempre, pag nag-render na po ang, siyempre ang process sa pag-file cancellation COC, ang inot na ma-decide po kayo itong division, COMELEC division. Kung nag-render na po ang COMELEC division na cancel ninda ang COC, ang sunod na remedy kayong katong kandidato, pwede pa siya mag-file ng motion for reconsideration. Correct. Opo, okay. Pero kung na-deny man siya ang motion for reconsideration, pwede pa siyang mag-appeal en banc. Ano po? Tapos kung sa en banc manggararay, cancelled manggararay sa yung COC, pwede siyang mag-file dapat within 5 days from denial katong manggararay. Mag-file siyang restraining order sa Supreme Court. Para po ma-stay po itong status quo muna. Tapos habang pigdi-decide kang Supreme Court ang appeal, kung naka-appeal. Yan. Kaya yan ang proseso kayan. En banc, first division decision, motion for reconsideration, appeal sa en banc. Tapos kung sa en banc man, cancel man si COC niya, ma-file sa ning restraining order sa Supreme Court. Yan po si mga process kang Pero once na ka nag-appeal, di ka nang-file motion for reconsideration within the prescribed time, magiging final na po ang decision kang division or en banc. Yan. Yan po sa procedural part po kang cancellation of COC. Artiyan ka na mga pahayag ni Attorney Maiko Hulya ang COMELEC officer kan Siyudad Naga. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado sa kinabaning karawat, pinagkumpirmar ni World Boxing Council President Mauricio Sulaiman liwat na paglaban kan retiradong Pinoy boxer na si Manny Pacquiao. Sinabi kani na makakaatubang kan dating 8th World Division Boxing Champion si Mario Barrios para sa WBC welterweight title sa bulan kan Hulyo. Kana nakalis na taon pa na iluwas ang urulay sa pagkakaigwan ng negosasyon sa pagatubang kanduang boksingero kung saan dain nangyari ang laban kana Agosto 2021 oring laban ni Pacquiao kung saan dinaog siya ni Yordenis Ugas kana Cuba asin nagkapirang bulan pagkatapos kaniya inanunsyo na kani ang pag-retiro. Naglaban pa siya sa Saitama, Japan kana 3-round exhibition fight laban kay Japanese kickboxer asin na mixed martial arts na si Rokia Anpu kana nakalis na taon. Ang 29 anyos na si Barrios ang may langkaw na 6 foot asin nini may record na 29 kapangganahan, 2 daog asin na sarong draw o tabla na may 18 knockouts asin nakuha kani ang WBC interim welterweight titles sa nadaog na si Ugas sa paagi kan unanimous decision kan September 2023. Naging full-fledged WBC champion kan Hunyo 2024 asin nadagdagan an sa iya mismong kilo sa dibisyon sa paagiman kan paglaban kay Terence Crawford. Yan mga tugang an mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga bareta iyaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa inyong para bareta si Junel Cuba mabalos kan sa inyong pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.
PBS. Basta Bareta, sigurado. Mga tugang liwata, marhay na aga po. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. 3.7 bilyones pesos na kantidad kan mga proyekto na idara kanda mga bilyaporte dyan sa parte mismo kanda banwaan kanda San Fernando, Camarines Sur. Mga senior citizen padagos na pinagapapadangat ngunyanda kanda mga bilyaporte asinda uminabot man sa 1.89 billion pesos ang naitaong tabang kana mga bilyaportiya para manda maduhulan in asistensya ana mga taga probinsya kana Camarines Sur. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, Congressman Migs Villapuerte kanda 5th District kanda probinsya kan Camarines Sur nagpasalamat sa Iglesia ni Cristo sa nako ang endorsement kani sa pagka kongresista sa ikalimang distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Congressman Luigi Villapuerte iyo man ang pinag-endorso kanda Iglesia ni Cristo sa pagka congressman sa 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur. Iba pa nga pamayukan na mga bareta sa lado lokal. Pigkumpirmar ni Mr. Mon Florindo na igwanin regular na maintenance na nakatagama para man sa merkado publiko kan na syudad kan na Naga. Paglaog kan na bagong administrasyon sa Naga pipreparan na o pinagahandaan ng unyan kan Naga City Public Market. Bong Rodriguez kinakaipuan na magpailing ni na mga bagong ebidensya sa parte ka na Comelec Katakod kanda sa iya mismong paghali kanda COC kanda Comelec First Division. Yan ang mga headlines kanda mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marahay na aga po sa Indocabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, Pigbulgar ngunyan, kanda gobernador o Pigbulgar ngunyan, kanda nagkakandidatong alkalde kanda Banwaan, kanda gain sa Camarines Sur, Glinda Romeo Guntang, ang mga naginibu, kanda pamilya Villapuerte, orog na ni Congressman na Elry Villapuerte, dyan sa Banwaan kan gain sa Camarines Sur, sinabi kani nakadakul-dakul na mga proyekto ang naiatud ni Congressman na Elry Villapuerte sa Banwaan kan gain sa Camarines Sur. Kaya ini iyuan na sa indang pinagatutulod na maging gobernador kan na probinsya kan na Camarines Sur. Sinabi ni Guntang na maski nga ni kadakul nin mga pakaraot kan iba na nagsubuot kay Governor Elry Villapuerte, alagad
Siya, orgulyo niyang ipinagasasabi na dakul ang naidara kaniya na mga programa asin na mga proyekto, mga nagidibuhan ni Congressman El Villafuerte sa Banwaan kan gayon sa Camarines Sur na pinapakinabangan ngunyan kan mga residentes kan gayon sa bako lang subot mga taga gayon sa ang nanginginabang kani kundi ang mga naglalaog asin nagaagi dyan sa indang mga lugar sa pagbulgar ni Mayor Romeo Glenn Guntang ipinagapayag kani ang mga proyekto na pinagadara ni Congressman El Villafuerte sa Gainsa. Ini iyo ang tulay dyan sa Malbong Loob Gainsa Bridge, Sampaloc Bridge Gainsa, Loob Patong Pamplona Bridge, River Walls sa may parte mismo kan Dahilig Kagbunga, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Sampaloc 3, Malbong 3, Cover Court dyan sa Poblasyon 2, Cover Court sa Dahilig, Kagbunga, Malbong, Sampaloc, asin sa Barangay kan Loob. Nagpatindugman si Congressman El Villafuerte nin mga school buildings sa nasambit na nga Banwaan. Siringman nagkaigwa nin mga pagatud kan medical mission na caravan, arog kan ultrasound, CT scan, mammogram, x-ray, blood chem, pre-maintenance, check-up, pre-meds asinda, libreng vitamina, hospital bills assistance, medical assistance, wheelchair, burial assistance, dental mission, ophthalmation, educational, salado kan mga scholarship, educational assistance, school bags, asin kadakol pang iba. Sharing man ang mga social services arog kan akap, tupad, sharing man ang calamity assistance, farmers assistance, mga banhi fertilizer, CAS assistance, Fisher Poca assistance para man sa mga parasira. Kaya digdi sa iyang sinasabi, kung magpapadagos-dagos pa, ada pagserbi bilang gobernador kan na probinsya ni na Camarines Sur ni Congressman El Villafuerte, sigurado mas dakol pang mga programa asin mga proyekto ang papakinabangan bako lang kan mga taga-gayon sa kundi kan enterong probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dara kulang negosyo sa naga, nagpromisa nin suporta o sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pusher nin shabu dakop sa Sitio Gugun sa barangay Dugkal dyan sa Kamaligan, Camarines Sur. Buyit Paderes sa detalye. Pagkatapos kan harahalawig na ralamagan dakop ang sinasabing agit-agitan na tulakan illegal na droga diyan sa Sitio Gugun, Barangay Dugkal sa Banwaan ng Kamaligan, Camarines Sur kan nakaaging aldaw. Si Eduardo Espiritu Ipili, 42 anyos ang sinasabing halawin ng ipinagrereklamo sinambit ng lugar uli sa hayag-hayagan kaining pagpabakal ng droga. Kung kaya ang grupo ni Police Captain Rex Reynales ang nagsagibon bypass operation alas 2:20 pagkahapon. Alagad ang suspect tulos na nakatulog na pulis ang sayang katransaksyon kung kaya ni kaskaso na duminulag. Dumana nagpuan ang halawig na ralamagan. Sigun sa report, dahil kuta na aabuton kan mga pulis kung dahil ni napasungkab, pulis sa halnas kandaga. Kan ini karap-kapan sa tubangan kan mga testigo, nakuha sa posisyon kailan 5 pang plastic sa siya na may laong kan pinagtutubudang shabu. Para sa BBS News, Buyit Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nakuana ni Congressman Migs Villafuerte kan 5th District kan probinsya kan Camarines Sur an endorsement gikan sa party kan Iglesia ni Cristo kung saan pinag-iendorso kan sarong kanasambit ng sikta ang kandidatura ni Congressman Migs Villafuerte bilang kandidato para Congressman kan 5th District kan probinsya kan Camarines Sur sa halawig na pag-aadal kan Iglesia ni Cristo nakapagpaluwas nin konkretong desisyon asin na digdi itinao an sa indang bendisyon para gibuhon an endorsement kay Congressman Migs Villafuerte bilang kandidato kan 5th District
o dyan sa Rinconada area. Grabe man ang pasasalamat ni Congressman Migs Villafuerte sa sikta kan Iglesia ni Cristo sa liderato man ni Eduardo Manalo na kung saan itinao ang tiwala asinmada suporta sa partibismo kanda kongresista kanda tercer o kanda ikalimang distrito kanda probinsya kan Camarines Sur sigun ki Congressman Migs Villafuerte ang basbas na ini dakulang parte kanda sa iyang inspirasyon urog na tangani man napakakusugon na asin na pakarayon na lalo ang pagserbis sa mga namamanwaan sa partibismo kan Rinconada area asin tatawan niya ni natapat makataong pagtataunin na serbisyo para sa kapakanan kan mga residentes dyan sa Rinconada area. Sinabi pa man kaniya na sana pagpalaon na kanda sa tuyang poong Diyos anda pagkakasararo asin na anda maray na endorsement na ini na pinagataukan na Iglesia ni Cristo na day dapat sayangon na sigun paman sa kongresista kan 5th District kan probinsya kan Camarines Sur Congressman Migs Villafuerte. Afuera kan nasambit ng endorsement kay Congressman Migs Villafuerte itinauman kan na Iglesia ni Cristo anda sa indang endorsement kay Congressman Luigi Villafuerte kanda 2nd District kan Camarines Sur bilang kandidatong sinusuportaran kan Iglesia ni Cristo sa pagkakongresista kanda 2nd Distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Anda Iglesia ni Cristo nagkasararo na ipaluwas ana sa indang suporta kan sa indang grupo kay Congressman Luigi Villafuerte bilang iyo ang kandidato para kongresista kan 2nd Distrito kan Camarines Sur. Ang tiwalang ini kanda Iglesia ni Cristo pinasalamatan ni Congressman Luigi Villafuerte asin sinabi kani na daig niya sasayangon asin lalo pa nasiserbihan ang mga taga 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur iyanda huli kan tiwala na itinao sa iya kan sinambit ng sikta nin reliyon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Dara kulang negosyo sa Laog Naga nagpromesa nin suporta para sa mga arbo sa Laog Camarines Sur. Darrell Banyas sa detalye. Anunsar kan Department of Agrarian Reform na ipinahayag kan duwang darakulang negosyo sa siyudad ni Naga, partikular ang sarong halangkaw na hotel sa may tulay kan Magsaysay asin dakulaon man na mall. Ang sa inang intensyon na magbakal kan mga agricultural products gikan sa Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOS asin kooperatiba sa probinsya nin Camarines Sur. Ginibo ang anunsyo kasabay kan ginibo man ang Market Linkage Forum asin Partnership Against Hunger and Poverty. Kumustahan session kan Department of Agrarian Reform na mawat na mas magbukas din maiwas sa oportunidad sa merkado para sa mga arbo digdi sa probinsya. Sa pagikan na koordinasyon na ini, mas mapapalangkaw ang ganar kan mga lokal na parauma digdi sa probinsya o rog na ang nagkapira sa mga arbos na ini, matriyumpo na nakapag-supply kan sa indang agricultural product sa Bureau of Jail Management and Penology, siring man sa Philippine National Police digdi sa siyudad ni Naga, maging sa iba pang mga local tiyangge asin man weekend market sa nagkaparang mall digdi sa syudad. Mawot Kandar Market Linkage Forum na maikonektar ang mga arbos sa corporate buyers tangarig na makakrear ng sustainable market opportunities na mga katabang tangarig na mainaan ang pagtios asin mapakusog ang hanap buhay kan mga parauma digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. 30,000 na mga pamilya ana natawanin ayuda kan DSWD apektado kan na bulkan kan bulusan. Boss o Kaisminda sa detalye.
Liwat na nataanan ayuda kan DSWD ana mga biktima kan mapagaboto kan bulkan na bulusan duman sa probinsya kan Sorsogon. Uminabot sa 30,000 na pamilya ana nataanan ayuda na nasa 142,000 katao na naapektaran kan nasambitan ng kalamidad. Base sa report ana pagtaunin na ayuda kan Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office Region 5 Bicol ana pagkikipagtabangan sa gobyerno kan nasambitan ng probinsya asin ini kabali naman sa pinagpanginutan kan asistensya sa family food pack na ipinagatatao asin non-food items para sa mga pamilya nga nangaipuhaning ayuda sa man iba-ibang lugar sa nasambitan ng probinsya. Asin ini ang pinagtaanan na ayuda ka nasambitan ng ahensya. Asin ini ang pamilyang kabalisan na tananing ayuda ang pamilya ni Tatay Armando Balderrama gikan sa barangay Katanagan, Huban na Sorsogon. Nasubot an sa iyang pamilya an grabe ang pasasalamat ning huli naman sa madalian na pagresponde kana sambitan ng opisina sa pangangaipo kan mga taong yaon sa evacuation center nagikan sa barangay na pinag-evakuar kan gobyerno tangani subot maiwasan ana magkaigwanin na pagabuwis nin buhay ana nasambitan ng ayuda kabali naman sa programa kan DSWD na matabangan ang gabos ng mga biktima ni na kalamidad lalo na sa mga tinatamaan araw kan pagputok ang bulkan diyan sa probinsya kan Sorsogon ana bulkan bulusan uminabot na sa 22.8 million ana naipagataong ayuda kana sambitan ng ahensya sa probinsya, partikular na sa mga biktima kan pagaputukan bulkan pulusan. Dagdag na bareta sa lado lokal sa Karismenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa ibabang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pigkumpirmar ni Mr. Mon Florindo na igwanin regular na maintenance pigtagama ang lokal na gobyerno kan siyudad Kinaga para sa maintenance kan Naga City People's Market o Naga City Public Market kan nagtalikod na taon na 23 milyones pesos ang pinagtagamang pundo kan Naga para man sa rehabilitation kan nagkapirang porsyon kan merkado publiko sa laog kan siyudad. O yan parte kan mga paayag na yan ni Mr. Mon Florindo. Ay ano po ning ikaw po kita ng regular na maintenance fund kaini and piko-complement pa po yung kang gobyerno lokal. Araw po last year almost 23 million po itong pigtagamang asin na implementar na ano po na repair works, structural repair. Ito pong using the carbon fiber technology na mas matagas pa sa batbat ini pong paghirahay. Opo. Artikan mga paayag ni Mr. Mon Florindo. Pigpipreparar ng unyan o nagpipreparar ng unyan ang manemento kan na Naga City People's Mall o Naga City Public Market inihuli man kan palaugo na bagong administrasyon sa Naga. Kaibahan ang Naga City Public Market Holders Federation. Kabali naman ang manlailain na mga sektores sa market tangani man na pag-urulayan ang anuman na kinakaipuan na improvement o expansion na pwedeng gibuhon sa laog mismo kan merkado publiko sa laog kan siyudad Kinaga sa papaabuto na administrasyon. Uya si Mr. Mon Florindo. Ngunyan po nag-aandam kita na may matukaw na bagong administrasyon. Habukuan pong panginutan pero nakakasiguro po ako na haduyong po ang management mi sakod ang Naga Market Stallholders Federation itong mga opisyalis ng malilain na sector digdi para mapag-ulayan po kung ano ay itong natatama na dapat na improvement pa or expansion whatever na pwede pong ika-implementar tadigdi sa laog po ng Naga City People's Mall. Partiyan kan mga pahayag ni Mr. Mon Florindo, administrador kan merkado publiko kan Naga.
Kaipuan pa na magsumiter ng bagong ebidensya sa COMELEC ang sarong kandidato na kansilado na an sa iyang COC. Kinakaipuan na makakuan ng mga bagong ebidensya na mapatunay na siya totoong residente sa kansarong lugar. Base mad sa nakabugta ka sa iyang COC. Sarong taon na bago ka na pag-file kan Certificate of Candidacy arog ka na nangyari sa pagkansilar kanda COC ki Mr. Bong Rodriguez. O yan parte ken mga pahayag ni Abogado Maiko Julia COMELEC Registrar Kanaga. Po, siyempre po, maano po siya dapat ning bagong, ibig sabihin, new evidence na ma-overturn katong previous decision. Ibig sabihin kayan, dapat ano siya ning other evidence na siya resident naman sa Pili. Particular place kung saan siya nagsasabing sinabi niya naman sa COC. Opo. Yes. Opo, may residence requirement sa kandidato 1 year prior to prior to the filing. Opo, may period to file po 'yan. Motion for reconsideration. Opo, dapat na file po ninda 'yan. And sa receipt from the receipt of the decision, pagka-receive ninda kang decision. Artikan mga pahayag ni Attorney Maiko Julia COMELEC Officer Kanaga. Sa desisyon kan First Division kan COMELEC sa kaso ni Mr. Bong Rodriguez, gustong sabihon na bako na siya nga kandidato asin ang mga buto para sa iya, mayo naman nin saysay. Alagad, pwede pa man na mag-apila mas kinangani kansilado na an sa iyang COC. Uya si Abogado Maiko Julia kanda COMELEC sa Siyudad Kanaga. Pag-aron po kaning sinabing cancelled in denied due course, ano pong sabihin kaning gustong sabihin kaning Attorney Maiko? Ibig sabihin, di na siya considered as candidate tapos ang mga boto sa iya maging stray vote na. Iyo po hindi nakakagnig kasi accordingly the Commission First Division grants the petition to deny due course to the Certificate of Candidacy of Ronald Alarcon Rodriguez First Division. Pero iyo po gusto sabihin kaya tabi, Attorney? Ayan po. Ayan po ang ibig sabihin kayan, cancelled ng COC. Pero sabi ko nga, may mga remedy pa man po kayan. Yes. Pagkatapos pag cancellation ng COC, may remedy pa po si respondent. Attorney Maiko. Siyempre po, dapat itong period to mag-file motion for reconsideration at itong period to appeal, dapat agapan mo po ito, ma-period mo within the prescribed period para po dahil maging final and executory na ang sarong decision. Artikan mga pahayag ni Abogado Maiko Julia ang COMELEC Registrar ka na Siyudad ka na. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pig-kumpirmar ni Regional Director Andre Dizon ka na PNP sa Bicol na pig-relieve na sa pwesto ang Chief of Police as in Deputy Chief of Police kan Kapalunga, Cabarines Norte uli man sa Kamanda Responsibility para ini magpasairarom nin administrative investigation matapos na magkaigwanin political harassment sa sarong kandidato kung sain pigbadil ang lunadadan asin na Reyda kana incumbent Mayor kanda Kapalunga ang Deputy Provincial Director for Operation kan PNP duman sa Camarines Norte iyo and sangunyad nagtutukaw na OIC kan PNP sa Kapalunga sa Camarines Norte para sa siguraduhon na nasalbado ang gabus sa kasuguan man kan PNP Chief na si Police General Romel Marbil na isecured ang gabus ng mga kandidato na dapat mayo nin anuman na mangyari sa mga ini. Uya ang pahayag ni Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Kay gwapo dumang ki insidente na mapod kang harassment so sa sarong lunadan kan kandidato pinaputukan tinamaan so rueda
Kaya by virtue of command responsibility, nirelieve ka for administrative purpose yung COP tsaka yung deputy niya para mag-undergo kan investigation. For the meantime po, so Deputy Provincial Director for Operation kan Probinsya, iupuan officer in charge mo niyan sa Kapalungga para sigurado ko na safe ang gabos. Iupuan, bilin kan sa to yan si PNP, sir, si General Romel Marbil, na i-secure po gabos sa kandidato kahit po handa yung mangyaring maraot sa data ay po na mission kan pulis na magkaigwanin na matuninong, magkaigwa ki peaceful na terilian. Kaya dahil po tutugutan kan PNP na may araw ka na mangyayari sa satuyang palibot. So ang satuyang mga pulis pigpapabantay ka katabang ang komunidad na dahil mangyayari sa satuyang mga kandidato sa ng mga supporter at asinsayin ng mga botante po. Partiyan kan mga pahayag ni Police Brigadier General Andre Dizon kan PNP sa Bicol. Naging successful ang ginibong proclamation rally sa partibismo kan Banwaan kan San Fernando Camarines Sur sa panginginot kan Timwa na Kamsur na pinapamayuan ni Congressman Elry Villafuerte. Nagbabalik na gobernador kan probinsya kan Camarines Sur kana kaaging banggi ginibo and rally dyan sa parte o proclamation rally dyan sa parte mismo kan Banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Sobra sa 10,000 na mga tao ang nag-atender para ipailing an sa indang kusog asin na suporta kay Gobernador Luigi Villafuerte asin sa bilog na Timwad San Fernando Camarines Sur sa panginginot ni Tina Danabar. Maski ngani makusuga ang pagbagunas kan Urand dahil nag-arali ang lampas sa 10,000 na mga tao na nag-aatender ka na nasambit ng rally mating-mati sa partibismo kanda San Fernando ang kusog kana Timwan. Iyan sa lado man kan mga nag-aaspirar na mga kandidato kan Timwan sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte ang pagbabago sa liderato kan munisipyo sa Banwaan kan San Fernando Camarines Sur nahihiling na asin na ipinapamati na kan mga residentes kani 8 dias na lang ang natatada antis kan perilian ang pagkakaigwa kan pagpartisipar kan sobra sa 10,000 na mga tao na nag-aratinder sa ginibong proclamation na rally dyan sa parte mismo kan San Fernando Camarines Sur. Tulos na pinagpasalamatan ni Gobernador Elry Villafuerte asin man Congressman Luigi Villafuerte na nagdadalagan man bilang kongresista kan segundo distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Iyan mga tugangan ka tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan sa engineering department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote, ako po si Junel Cuba, mabalus kan sa idong pagkantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado.